Dahil dalawang lechon pusit na nga ito ay for sure hindi na kami may bitin at meron pang crispy pata. Sa sobrang laki ng mga pusit ay tumitimbang nga ito ng 20 kilos ang dalawa. Tapos meron pang libreng isda kaming nakuha sa loob ng tiyan. Yes, totoo yan, hindi yan planted. Noong nakaraang video nga namin ay naglechon de negra naman kami with seafoods. So yung baboy, yung inasal na baboy ay nilagyan namin ng seafoods yun tiyan. So far so good, lami kayo. Hi everyone! Maadyong adlaw sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. So before everything else, so manguha muna ako dito ng mga ilalagay like tanglad, tapos yung mga pampawala ng langsa kasi 'di ba? Halo-halo na lahat na seafoods na ilalagay sa tiyan. So manguha muna ako dito ng sibuyas, dahon, tanglad, 'di ba? Sinabi ko na eh. Tapos itong humutan ang tawag nito. So herbs ito siya. Humutan ang tawag naman dito or ambot sa laing lugar kung ang say tawag ninyo. Yung humutan kasi dito sa Bisaya, ang Tagalog naman ng humot ay mabango. So, sobrang bango kasi ng dahon niya. Talaga nakakalis siya ng lansa. So, yan mostly naman ang ginagamit kapag nagtitonola ka ng manok Bisaya dito sa amin. Ginayat ko lang siya ng mapino ba, duro ba, para yan ang magiging pangpahid natin doon sa pati sibuyas. Yan, naglagay ko na rin ako. Tapos, sinaluan ko lang siya ng paminta. Tapos, asin. So, yan lang ang pantimpla namin. So, if ever pwede rin siya kanang sarap. Hindi na kami naglagay kasi para iwas chemical tayo. Organic lang, Jude. Ayan naman yung mga gagamitin namin seafood. Siyempre, nainisan namin yan. Ay, nag-prepare lang kami dito ng crabs, shell shrimp, tapos crabs. And then, i-prepare na namin itong giant pusit namin na tumitimbang ng 20 kilos overall. Marami pong salamat sa mga taga-barko. So, binili na namin to this time, no? Kasi, kay, gabi na pod kadyo takabaga na sige lang matag kanang dawat og libre ba unsya ato ra ba siya i-vlog. So pag i-vlog na to atong paliton kay para kuan para basta. So diri is naglapuan na nako diri sa baboy kay mo ni siyang lechon kawali ay sa ni siya oy crispy pata di ay napataka ang bajihan ni oy. Andyan naglagay din ako dito ng humutan para humot jud kayo tanglan tapos pamintang buo then asin. At pakukuluan namin to for 30 minutes to 1 hour sa mahina apoy lang. And it's time naman nga para linisan itong dalawang pusit. So sa unang pag-open namin ay wala siyang laman na isda. Tapos itong pangalawa ayan may mga isda siya. So tinuod ni siya ha wala na mo siya gibutangan kay sa mga palit pa og lupay para ibutang diri sa grabe ka effort pod no. Naana jud na siya daan. So mga nagsasabi na hindi daw kumakain ng buong isda ay ambot ninyo basta naadjud siya mismo. After 30 minutes ay binaliktad ko na itong baboy kay para yung likod naman ang kanang maluto ba mapakuluan. So kailangan siya lutong-luto siya bago siya maprito. And this time is kailangan din ito tanggalin yung itong bibig nila. Ayan. So yung mga ngipin nila. Nung pagkuha nga namin itong pusit ay dumidikit pa yung mga galamay niya. So it's very fresh talaga kasi kagabi pa to'y nahuli tapos niluto namin umaga. At pinahiran ko nga muna dito na mga pampalasa bago ko nilagyan ng maraming tanglad tapos bago ko nilunod yung mga crabs. Kulang na lang na isda talaga naman. Kompleto na yung seafoods. Literal na seafoods lechon chinisija. Pagkatapos ko naman nalagay lahat ng seafoods na palaman dito sa pusit ay pinahiran naman ulit ng pampalasa. Para lami jud kayo ang resulta inga nino. And then after 1 hour is tinanggal ko na tong baboy. Then i-air dry lang siya kay para matanggal naman yung mga tubig-tubig dito. Then after mo ma-air dry is pwede mo na siya isalang sa mantika. Make sure talaga na hindi na siya basa kay para hindi ka masaktan. Char! Pagpasensyahan nyo na talaga yung boses ko ngayon kasi halos araw-araw na talaga umuulan dito. Maingay yung background. Kaya pag hindi umulan sa umaga, ayan sa hapon, sa tanghali, basta everyday na umuulan kasi it's raining season na nga dito sa amin. At ayan, naka-ready na nga yung crispy pata namin. So ito na lang hinihintay namin yung giant pusit na lechon. So pinahiran muna namin dito ng mantika pagkasalang niya. And then sa kalagitnaan naman, so sura islang maning bajihan ni oy. Sa kalagitnaan naman ay nilagyan namin ng tuyo at mantika. So pampalasa po na siya sa iyang panit ba para lami jud nga para pud mo sulod pud ang lasa dito sa sulod sa ijan tijan. So Bisaya na siya sa sabot mo siguro mga Tagalog ingani mga kuan oy Bisaya na word ba. Ayan, sobrang dali lang talaga nito maluto. Joke. So, inabot to ng 1 oras para lutuin. So, bago namin tanggalin sa apoy is nalagyan namin ulit ng, pinahira namin ulit ng tuyo at mantika. Kaya, para
lasang-lasa dyan ni si Jalami. Isid kayo, nagtuto na yan sauce. At syempre, parisa na to na siya og saging na hilaw-hilaw, na hinog-hinog. Ay, tapos naabutan ng ulan. Yung tipong ready na kayo kumain, tapos biglang bumuhos ang ulan. Ay, buti na lang at saglit lang talaga umulan dito sa amin. Tapos mamaya ulit. So, binilisan na namin para makakain na kami na walang ulan. Uy! Taga-probinsya lang talaga yata makaka-relate ng saging na ituslo sa ginamos, 'di ba? At sa mga magtatanong kung naluto ba maigi yung mga seafoods na nandun sa loob ng tiyan ng pusit. Yes, of course. Why not coconut? Excited na ka dyan may mga oningan ni. Diyos amin na nga onin na nag-awadjay dari ka nag-ilugay sa bukog ng mga manok kaniprating kaisog. Diyos sige tagka-pilding. Madako na sila. Table is ready na mga onita ni dyan tanan. Kain po tayo lahat. Yung isa lang ang kakainin namin dito kasi yung isa yung bibigay namin sa aming tito at tita. Ayun. Pagkatapos namin kumain na agad naman namin hinatid yung isang lechon pusit sa aming tito at tita at so far wala sila kay umalis. So nilagay lang namin dyan sa table kaya para pagdating nila makita nila agad. So ayan, hanggang dito na lang ako hanggang sa susunod ulit. Thank you for watching. This is Miss Angel World. Happy mo kanunay. Ingat po kayo palagi.